Bago pa man umera yung mga defensive centers ng NBA ngayon, meron ang nauna sa kanila. Ang 4-time Depoy Hall of Famer at nagpauso ng iconic at legendaryong finger wag na hanggang ngayon ay ginagaya sa kahit na anong liga sa mundo. Walang sinasanto ang manlalarong ito dahil kahit na mismo sina Shaq, Kobe at MJ ay nakatikim ng hagupit ni Mutombo. Pero ang tanong ng marami, gaano nga ba kagaling ang 7-foot tong higanting ito? Magandang araw sa inyo, this is Chad TV. Tara't ibuod natin ang makulay na istorya na Dikembe. Hindi tulad ng ibang basketballistang galing sa Africa, parangya ang buhay ng pamilya nila. Lahat ng gusto nabibili, lahat ng gusto nagagawa. At ang tanging pagsubok nga lang na hinarap ni Dikembe ay kung paano isusulat ang pangalan niya. Bakit kanyo? Ito nga kasi yon. Dikembe Mutombo Polondo Mukamba Jinja Kwa Mutombo. Sige nga, ulitin nyo. Buti na nga lang pagdating niya sa Amerika, Dikembe Mutombo na lang ang tinawag sa kanya. At doon sa US naglaro siya para sa Georgetown University. Kasama ang isa pang eventual NBA legend na si Alonzo Mourning. At doon pinatunayan ni Mutombo na isa siyang alien pagdating sa depensa, winning the Big East Defensive Player of the Year ng 2 beses. And get this, nagtala pa siya ng 12 blocks sa isang laro niya dito. Kaya marami ang nagsabi ang profile ni Dikembe noon ang swak na swak sa era ng 90s NBA. Isang traditional labig na nakikipagpalitan ng muka, efficient, at kayang maging angkla ng depensa. Kaya come 1991 NBA draft, hindi na nagulat ang lahat ng mangyari ito. In the 1991 NBA draft, the Denver Nuggets select Dikembe Mutombo from Georgetown University. It made sense para sa Nuggets na kuhanin si Mutombo as the 4th overall pick dahil kulelat sila noon sa NBA in terms of points per game allowed at sa defensive rating. At si Dikembe ang inaasahan nilang pupuno sa butas nilang ito. At hindi naman niya pinahayaang Denver dahil unang season pa lang niya, hinirang na siyang all-star averaging 16.6 points, 12 rebounds, and 3 blocks a game. At sa taon ding 1992 dito nag-umpisang maging popular ang signature move niyang finger wag. Matapos masupalpal ang kalaban, ito ang pakulo niya. Madalas nating makita yung ginagaya hanggang ngayon. Pero ang mamang nakikita nyo sa screen ngayon, ang original at unang nagpauso ng trademark na yan. At ang nakakatuwa pa nga kahit na hindi pa patay ang possession, gagawin na niya yan para mas inisin ang kalaban at mag-attempt ulit. Pero nakita naman natin, kahit na ilang attempts pa, hindi naman nakakalusot kay Mutombo. Ang mga highlights nga ito ang patunay na unmatched ang timing niya sa mga panahong yon. At dahil dito, naging cornerstone ng prangkisa ng Nuggets si Mutombo, carrying Denver sa playoffs and upsetting the top seed sa first round ng postseason. Kung paano ginawa ng Nuggets yon ay malaking parte dahil kay Dikembe. Reverse sweep kasi ang ginawa nila. After being down 0-2, tatlong sunod-sunod na talo ang pinakain nila sa Supersonics para mag-advance sa susunod na round. At sa seryeng iyon, nagtala si Mutombo ng average na 6.2 blocks per game. Grabe. Ang kaso nga lang, nalaglag sila ng Utah Jazz sa semis in 7 games. Sa sumunod na taong 1995, natanggap ni Dikembe ang unang niyang Defensive Player Award at ang pangalawang All-Star selection. But still, hirap pa rin ang Denver nung maka-advance dahil walang katulong si Mutombo. Yes, halimaw siya sa depensa, averaging 4.5 blocks sa huling season niya sa Nuggets. Pero kinailangan ng kasangga ni Dikembe sa pagpuntos dahil hindi naman talaga dapat yun ang papel niya. And eventually dahil sa hindi pagkakasundo sa kontrata, napunta siya sa Atlanta Hawks via free agency. Bagong team pero parehong Mutombo pa rin naman ang nakita natin. Halimaw sa depensa, kaliwat ka ng supalpal, at syempre mawawala ba ang iconic na finger wag niya? Pero alam nyo bang sa sobrang iconic ng pang-aasar na ito ni Mutombo, binan ito ng NBA noong 1998, saying na unsportsmanlike ang ginagawa niya at walang lugar ang pang-aansya sa liga. Nung una nagtagumpay ang NBA sa ginawa nilang yon. No more finger wag para kay Dikembe unless gusto niyang ma-technical. Pero matapos lang ang ilang games, nakaisip siya ng loophole. Imbis na sa player iharap ang finger wag, sa crowd niya ito ipinakita. Dahil dito wala nang nagawa ang NBA kundi hayaan na lang si Mutombo na ipagpatuloy ang mga selebrasyon niya. Kaya masaya na ulit si Dikembe. And eventually nakuha pa nga niya ang kanyang pangalawa at pangatlong Depoy noong 1997 at 1998. Bago matapos ang kanyang stint sa Hawks averaging 11.5 points, a league high 14.1 rebounds at 3.3 blocks noong taong 2000. Pero gaano man ka-impressive ang mga numero niya sa unang 10 taon niya sa liga, hindi pa nagpipik ang kanyang karera sa NBA sa mga panahong ito. Saka na nga lang nilaro ni Mutombo ang kanyang best season noong 2001 para sa Philadelphia Sixers kasama si Allen Iverson. During this postseason, tinalo nila ang Pacers in 4 games at ang Raptors at Bucks in 7. At sa huling laro ng Sixers sa conference finals against Milwaukee,
umabot si Mutombo ng 23 points, 19 rebounds at 7 blocks para ilaglag ang Bucks at bitbitin ng Phillies sa NBA Finals. But sa finaling ito, ang halimaw na si Shaq ang katapat niya. And frankly, masyado lang talaga dominante si O'Neal para sa kanya. Kaya nagsettle ang Sixers to a runner-up finish behind the champions na Los Angeles Lakers. Despite this, Mutombo still averaged 17, 12, and 2 blocks and won his 4th Depoy Award. Ang kauna-unahang player na makapag-uwi ng 4 na Depoy sa kanyang karera. Pero after this season, nagsimula nang mag-spiral pababa ang kanyang karera. Ang dalawang sumunod na taon ay ginugol niya para sa Nets at sa Knicks at hindi na siya ganoon ka-productive dito. Kaya come 2004, itinrade siya papuntang Rockets kung saan niya nilaro ang huling 5 seasons niya. And sa edad na 40, he even set a new NBA record matapos niyang makahugot ng 22 rebounds kontra sa Nuggets. Tila ba walang kapaguran sa paglalaro after 18 seasons sa NBA. But come 2009, being the oldest active player sa taong ito, napagpasya niyang magretiro na. Dapat tatapusin niya ang season na yon pero napaaga ang exit niya dahil napunit ang tendon sa kaliwang tuhod niya, effectively ending his 18-year career sa NBA noong April 23, 2009 sa edad na 42 years old. At sa pagtatapos ng kanyang karera, sinariwa ng marami ang legasiyang iniwan niya bilang NBA player, being known for his trademark na finger wag na hanggang ngayon ay iconic pa rin. Sigurado naman akong kahit na hindi mo inabutan si Mutombo, ay kahit papano may nakita ka ng clip niya na ginagawa ito. Considering meron siyang 3,289 blocks, which is pangalawa sa NBA history sa likod ni Olajuwon, si Dikembe ang isa sa iilang traditional big na defense first. He is built to be the anchor ng depensa, pero kung gugustuhin niya, kaya rin naman niyang pumuntos. Patuloy ang career average niya na 9.8 points, 10.3 rebounds at 2.8 blocks, na kung tutuusin, was very impressive dahil 18 years siyang naglaro sa NBA. Isa rin siya sa dahilan kung bakit pinatupad ng liga ang defensive 3-second rule noong 2001 dahil para sa kanila, unfair na pwedeng mangitlog ang mga sentro inside the shaded lane. Sa labas naman ng court, bumuo rin ng legasiya si Mutombo bilang isang humanitarian, donating millions of dollars sa mga kapos at nangangailangan lalong-lalo na sa Africa.